Magandang araw, Sir G ng Juice Patato. Dito tayo ngayon to discuss yung normal na experience ng isang artist sa isang client na nag-inquire for a minimal or minimum tattoo. So, malimit ganito yung banat ng kliyente. Boss, papatato ako, minimalist tattoo. Magkano ba? So, si artist naman, bibigay niya yung minimum rate niya. Now, ang sunod na magiging normal na reaction ng client is, boss, parang mahal yata yung rate mo. Now, pag ganun na, malimit, yun yung nagiging dahilan ng hindi pagkakaunawaan between the artist and client kung hindi alam ni artist kung paano i-explain bakit ganon yung minimum rate. So normally, dapat si artist ini-explain niya kung bakit ganon yung minimum rate. So sa minimum rate, dapat nilalabas na ni artist din yung operational expenses niya. Operational expenses niya for the ink, needle, dental bib, tissue, wipes, tapes, even the electricity for the light, for the machine, for the printer, and even dun sa mga sound system sa TV para ma-entertain yung client. So, yung palang kumakain na ng cost. And during the session. And after the session, hindi pa rin dun magtatapos ang gastos ni artist. Kasi at the end of the session, gagastos na naman siya for cleaning yung workstation niya, sandamakmak na alcohol, sandamakmak na bleaching solution para masigurado na hindi magkakaroon ng cross-contamination dun sa mga succeeding client na seservisyohan niya. So, technically, yung cost na yon for the operational expenses is around 70%. Roughly, yun na yun sa minimum rate na binibigay ng mga artist. And the 30% is for the skill, time, and effort na lang. So, I hope yung mga nagbabalak ng patato ng minimal, maintindihan na ninyo na kaya ganun yung rate ng mga artists is gumagasta rin naman sila for the art na gusto nyo para sa balat nyo. Now, so kung kunyari si artist after explaining yung ganung paliwanag dun sa client at hindi pa rin matanggap ni client at sinabi, dun sa, normally ganito reaction, yung sa tropa ko, dun sa kakilala ko, 3 for 500 lang yung minimalist tattoo. Di doon ka, peace out.